Guys, for today's video, pag-uusapan muna natin away from mga loans. More on what's the current status ng ating mga interest rate ng mga digital and online banks. And bakit? Di ba pag-usapan natin yung latest na downgrade ng interest from Cbank? Yan. So, sabi ko dun sa video na pag-uusapan natin kung ano pa yung mga available options nyo. But then again, naisip ko, why not i-check na lang natin yung mga kilalang mga online and digital banks for their updated interest. So, yun ang pag-uusapan natin for today's video. Samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yung news ng Cbank, medyo it's a downer for me. Kahit sabihin mo tinaasan nila ng up to 1 million, for other people, siguro feeling ko, karamihan ng mga tao, na wala namang ganong kalaking amount pa na up to 1 million. More or less, yan, nasa kaya ng mga tao, mga nasa below 400,000. Yung iba nga, for sure, nasa less than 100,000 lang. Alam mo yun, kung ikaw yung nasa position na yun, syempre, mapapaisip ka, meron pa bang ibang digital or online banks na makakapag-offer ng medyo mas mataas na interest? And ito na nga siya. Simulan natin kay Ownbank. So, si Ownbank nag-start na ng 6%, down to 5%, then down to 3.8%. So, ang prevailing interest rate ni Ownbank right now ay 3.8%. Number 2 is BPI Banco. BPI Banco, this is a rural bank under the BPI group of companies. Sila ay nag-offer ng 5% interest ng up to 1 million pesos between Cbank and BPI para mas okay gamitin si BPI Banco kasi pareha sila ng up to 1 million. Ang pinagkaiba lang nila in terms of interest is that kahit below 400,000 pesos, that's 5%. Okay, number 3 is si Maya. Si Maya has a base rate of 3.5%. However, you can increase this ng up to 6% by minimal amount lang. Maybe just buy load or use Maya when you're buying outside, di ba? Maabot mo na kagad yung 6%. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Like, if you want to meet the 10% interest rate na kailangan mo gumastos ng 30,000 pesos para makamit yun, just a small amount, maybe scan to pay or pay your bills, makakaabot ka ng up to 6% kaagad. Netbank. Yeah, without doing anything, the base rate of Netbank right now is 4%. Sa mga online and digital banks, si Netbank na lang yata ang nasa 4% ngayon. Just register and automatic makukuha mo yung 4%. Tapos, same din naman na meron siyang free InstaPay transfer. So, somehow, parang Cbank siya. However, yung interface, syempre mas maganda pa rin ang interface ni Cbank versus kay Netbank. Number 5 is si GoTyme. Ganun din, si GoTyme nasa 3.5% as a base interest. There's no other way for you to increase that base interest. Walang kuskus balungos. Yun sinasabi na. Just 3.5%. Just bank with us and you will receive 3.5%. Okay, number 6, si Tonic. Si Tonic naman, medyo mababa to. Nasa 1% as a base interest. Though meron silang tinatawag nilang stash, parang personal goal ng Maya. Pero ito mas flexible. Hindi siya time deposit. Talagang pag nilagay mo yung pera mo dun sa stash, mag-earn siya ng 4%. And then, pwede mo rin siyang i-withdraw anytime you want. Number 7 is Union Digital Bank. Si Union Digital Bank ay ang digital bank arm ni Union Bank. Ang hindi ko maiisip, bakit kailangan pa talaga ni Union Bank na mag-open ng digital bank? They are full-fledged na banko naman. And they can also do their transaction online. So, hindi ko alam kung para saan pa yung additional company. Maybe market share? Hindi natin alam. Yun, si Union Digital Bank ay nag-offer ng 3% interest. Hindi siya kataasan, hindi rin kababaan. And sa tingin ko, medyo hindi ganun kadami ang nagbabangko sa kanila. Kasi syempre, hindi ganun namamarket itong Union Digital Bank. Not unlike yung mga kilala natin, si Cbank, diba? Si Maya, si Uno Bank yan. Mga naka-attach sa mga e-wallets. Kaya in terms of marketing, nakikilala natin sila. Lastly, si Uno Digital Bank. Si Uno Digital Bank naman ay nag-offer ng 3.25% interest for balances below 5,000 pesos and 3.75% naman for balances from 5,000 to 4.99 million. Dito ko medyo gustong mag-concentrate. Kasi kung meron kang malaking pera, like 5 million pesos, sa tingin ko, ang pinaka-okay sa mga banks na na-discuss natin ay si Uno Digital Bank. Kasi up to 5 million pesos na at 3.75%. Kung sa mga may kaya talaga at meron mga traditional banks, hindi naman talaga na-experience ng mga nagbabangko sa traditional banks yung interest. Parang wala lang sila, hindi napapansin. Pero kung meron ganitong banko, katulad nga ni Uno Digital Bank na up to 5 million
million, pag nilagay mo yung pera mo dyan, 3.75%. Kano ba yun? Tingnan natin. 5 million times 0.0375. 187,500 sa loob ng isang taon. Kaso gross pa to. So, tanggalin natin yung 20% na withholding tax times 0.8. Lumalabas na 150,000 ang interest income mo ng 5 million sa loob ng isang taon. Laki nito, di ba? It's an additional income sa'yo. Tipong may extra pera ka, nilagay mo nga lang diyan sa bangko. Kikita ng 150,000 per year. But then again, kailangan mo mag-ingat kasi ang insured lang ng PDIC ay up to 1 million pesos. So, syempre, ikaw as a depositor, gusto mo rin na yung deposit mo ay risk-free. So, yun naman yung risk ng pagbabangko ng malaki. So, yan yung status ngayon this mid-year 2025. And for me, kung ako ang tatanungin nyo talaga, ano pa ang ginagamit kong digital and online bank? For me, I still maintain my traditional banks as dun ko nilalagay yung malaking chunks ng aking portfolio, ng aking pera. Kasi alam ko mas secure doon. So, security, yun yung number one priority ko. And then, for monthly expenses, yung monthly na gastos namin, nakalagay kay Cbank. Kasi Cbank pa rin. Bakit? For me kasi napaka-helpful yung 15 bank transfer. Though masasabi naman natin na merong ibang banks na may free bank transfer. Pero nag-stick pa rin ako kay Cbank. Mainly because lahat ng taong pinagpapadalan ko, bayarin ko, naka-register na kay Cbank. So, alam mo yun, medyo OC na takot. Alam mo yun, kapag mag-enter ka ng number tapos magpapadala ka, medyo natatakot ako doon, baka magkamali ako. Kung na-register ko na yun, medyo mag-stick na lang ako doon kasi ayoko magkamali o magkaroon ng problema later on pag nag-bank transfer ako. And yun nga, based on experience, subok ko na, once na mag-transfer, pasok na kagad. Kung subok ako ng iba, tapos hindi ko ma-experience yung same na experience ko with Cbank, medyo alanganin nga yan para sa akin. And then again, kung tatanungin niyo ako kung gumagamit pa ako ng own bank, hindi na po ako gumagamit ng own bank. But kung may recommend po ako, still, Cbank, marirecommend ko po yan. And kung wala pa po kayong Cbank, you can use my referral code. Next is Netbank. Napaka-underrated din yan. Walang masyadong review, pero mataas din ang security and medyo mas mataas ang interest. And lastly, siguro, pangatlo ko ay si Uno Bank. Si Uno Bank, kung up to 1 million pesos, mas okay gamitin at 3.75% versus 3.5% ni Cbank. For our question of the day, kung meron kayong 5 million pesos, magdedeposito ba kayo kay Uno Bank at 3.75% interest or sa mga traditional banks na lang na katulad ni BDO, BPI, Metrobank, etc. Anong gagawin nyo? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway for the month of August, which is last na po yan. So yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Riza at Riza SW6OM. Sabi po niya, sa totoo lang po, hindi po ako aware, basta kay bayad lang ako kung ano po yung due ko. Hello Sir Pat, hope you notice me. Kahit shout lang, happy na ako. Ayan. To Miss Riza, shoutout po sa inyo. Thank you so much din po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!